Nakakagulat na nakakatuwa ka coffee. Itong sinabi ng mga retired generals, ayan ha, kaway-kaway sa mga retired generals, wag lang yan nagpapakalat ng fake news. Maganda po itong sinabi. Actually, nagulat din tayo dito sa sinabi ng mga retired generals dito kay Speaker Martin Romualdez at grabe yung kanilang suporta sa mga nagsasabi na nag-aaklas o mag-aaklas itong mga retired generals dahil ayaw nila sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoong fake news yan. Bakit kanyo? Ang mga retired generals, nagpunta po sila, ha? Nagpunta sila, kanina lang yan, nagpunta sila sa House of Representatives at sinabi nila, suportado namin si PBBM. Left the group na naman dito ka Coffee. Yung ilang mga generals na nagpapakalat, retired generals na nagpapakalat ng fake news. Nasa balita ng Politico.com, retired military generals meet Romualdez to reaffirm support for Marcos administration. See the term? Reaffirm. Inuulit lang nila ka Coffee yung kanilang affirmation o yung kanilang pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, walang nagbago kundi pinaigting pa nila yung suporta nila sa administrasyon ni PBBM. Yan, kung ngayon makikita, may mga familiar faces dito sa litrato na ito. Sa House of Representatives yan, kasama po yung mga retired military generals at si Martin Romualdez. 4 major organizations, ito hindi na lang individual ito ha, grupo na ito. 4 major organizations of retired military generals sought an audience with Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong Lunes lang po to reaffirm their support for the administration of President Ferdinand Marcos Jr. and the leadership of both houses of Congress. In short, dito pa lang sa statement na ito, basag na agad yung claims nila na hindi nagugustuhan ng mga sundalo, ng mga retired generals ang pamamalakad ng administrasyon. Kasi 22 retired generals attended the meeting with Romualdez. The meeting was facilitated by the Philippine Military Academy Alumni Association, Association of Generals and Flag Officers, Philippine Military Academy Retired Alumni Associations at ang National ROTC Alumni Associations. Yan, mga grupo, mga organisasyon ng mga generals, mga retired generals ang nag-commit, nagtungo sa office ni Speaker para sabihin na sinusuportahan namin ang administrasyon. The retired generals also denied rumors circulating in social media that PMA alumni and other groups of AFP retirees are supporting destabilization moves against the Marcos administration. Biruin mo, pinapakalat nila, mga alumni daw ng PMA ay nagpaplano ng distab. Fake news yan. Malinaw na yan ka Coffee. Nilinaw na yan ng mga opisyalis ng organizations ng mga retired generals. We are all here today united. Yan malinaw yan ha. Nandito po kami ngayon, nagkakaisa to air support to President Ferdinand Marcos Jr., his administration, and the leadership of House of Representatives and Senate, said retired Admiral Danilo Abinoha, ang chairman and CEO po ng PMMAI. We continue to abide by and vow to defend the Constitution and duly constituted authorities. That is our oath, then until now, sabi ni Abinoha. Abinoha informed Speaker Romualdez that the PMA is not the only military school in full support of the Marcos administration, but also the schools producing servicemen for the Navy, Air Force, and Coast Guard. In short, halos lahat sila ka Coffee, sinusuportahan nila itong administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung may mga maririnig-rinig kayo dyan na magpapakalat ng mga fake news na destabilization, kuno, mga miyembro daw po ng Philippine Military Academy, mga miyembro daw po ng mga retired generals, ilang mga opisyalis po ng Philippine National Police, sinama pa nila yan na nagpaplano daw pabagsakin itong gobyerno na ito. May fake news yan, ka Coffee, dahil mismong nanggaling na yan sa mga opisyalis mismo ha, ng iba't ibang associations ng mga retired generals na hindi po totoo yan. Malinaw yan ka Coffee. Yan, may mga napapahiya na naman dyan. May mga magle-left the group na naman dyan. Nanay Shelly D, kapag naging Pangulo si Tulfo, Philippines will be in a decline kasi walang alam yun. The only thing is, mala-Pilipino siya. Kung sakali, he is lesser evil, sabi ni Nanay Shelly D. In short, siya may chance na manalo. Ganun ba yan na? Nanay Shelly D, mukhang yan ba yung pinupunto mo dito, ma'am? Choose for the lesser evil. Kung yan ang argument, siya ang mananalo. Jocelyn Herrera, Boss Felix Ison, Santa Ana, shoutout po sa inyo. Mula kay mo Jocelyn Herrera, no? No more sa Duterte and no to pro-China, sabi ni Sen Malyelan. Hello, Jocelyn Herrera, mula kay Felix Ison, no?
Zani, good morning. Coffee watching from Montreal dyan po sa Canada. Happy viewing po sa inyo. Nilda Galvez, yung mga matitino na retired general, sila yung gusto ng pagkakaisa at pagbabago. Kasi alam nila kung gaano kahirap ang may gera, di ba? Ang merong kudita, ang merong destabilization uh, activities or initiatives, no? Ang hirap niyan ka-coffee. Babagsak lalo ang ekonomiya natin. Hindi kasi naiisip ng iba dyan, akala nila madali lang eh. Kawawa na naman, nagre-recover pa nga lang yung ating ekonomiya. Unti-unti pa nga lang tayong umaangat because of the COVID-19 pandemic. And then ngayon, nandiyan na naman itong mga plano nila. Buti na lang fake news. At napapahiya na itong mga nagpapakalat na ito ng mga fake news. Bromsky Dax, shoutout sa iyo kay Anita Gilseran. Nasa Facebook kay Elsa Roger, kay Shirley Belio Vizcara, kay Crisanto Tejada. Hello, Bical. Hello, Bical. Yan, Pilar Ralep. Shoutout po sa inyo ka-coffee dyan sa Facebook. Mga nakikinig sa ating ka-coffee dyan sa Facebook, sana mag-follow na kayo. Hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, click lang po yung follow. At kung kayo nasa YouTube naman, ay pa-click lang ka-coffee ang subscribe. Ano to? Sabi ng Perlatan, matunog si Speaker Batin Romualdez kasi marami siyang achievement. Walang sawang tumutulong. Yun, isa sa mga reasons siyang ka-coffee kung bakit siya nababash dyan, di ba? Samuel Arba, sir, happy viewing po sa inyo. PBBM lang sa Kalam. Tuloy-tuloy lang, sir. Kaya tinanggal si Zoraida sa Karambola kasi fake news, marites siya. Na madam pa daw, retired generals ang diskumpiyado sa admin ni PBBM. Ayun, tinanggal ang programa niya. Sabi ni Rodolfo Lucero. I don't think yun ang reason. Baka may iba pang reasons ka, Coffee. Bakit siya tinanggal? Hindi na dapat paniwalaan ng fake news kung meron man na-disturb sila mga Pilipino, mga sarili lang ang kanilang iniisip. May tibay sa Protect PBBM, correct. Marlon Agassi, shoutout po sa inyo. Nasa Toronto naman, nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Sige, kunin niyo yung kape, ka-coffee at timpla ulit kung naubos na. Timpla ulit ng kape, may isa pa tayong topic.